Miggy, bakla ka ba? Grabe ko po akapin yung feminine side ko. I used to play Barbie. I used to play Polly Pocket. Talaga? Yeah, mama. Proud po ako dun. So, ano sabi ng mommy mo after you did that movie? She was so uncomfortable. Sabi niya, why? Bakit? Ganyan. So, nung na-premiere na, she walked out of the cinema. Hindi niya po kinaya, so umalis siya. Habang nanonood ako, nakikita ko siyang pa-exit ng cinema. Sabi niya, sorry, pero hindi ko lang talaga kaya makita ka. Sa senior high naman, parang halos lahat ng mga bata doon na intriga. Mahusay ka magtago? Bakit naman gano'n, nai-insecure ako, ganyan. So, hindi ka napipikon? Hindi naman po ako maging hypocrite. My father's gay pala. Never niyang inamin sa amin yun. Anong cause ng kanyang pagkamatay? He was shot dead. He got killed. We don't know the guy anymore. I don't know my dad anymore. Ako talagang humirit na ma-interview siya one-on-one. Isa sa mga hinahangaan kong artista sa senior high. Napakahusay nilang lahat pero hanep ang acting nitong aking kausap ngayon. Miggy Jimenez. Hi, Miggy. Yung Team Poch, actually doon ka pinaka-nakilala pero lumabas ka na rin sa iba, no? Sa Game Boys, isang BL movie, at may iba ka pang ginawa. Pero yung Team Poch, yung inyong parang may pagka-BL na angulo ninyo ni Zijan Haranilla sa senior high, parang pumatok yun. Bigla kayo nagkaroon ng love team ni Zijan Haranilla. Yeah, very unexpected, mama. Well, noong una pa lang naman po nilatag sa amin bago kami mag-start ng senior high. May idea naman kami ni Zijan na magkakaroon kami ng pair up. Pero it's basically a secret. Hindi pa muna pwedeng ikwento or ipasok sa sistema ng characters namin na may ganong mangyayari. Kasi parang hindi po ma-preempt ng mga tao or hindi siya yung parang, hindi, alam na namin na mangyayari to. So basically, yun po kasi the thing with Seri kasi you don't know what's gonna happen next until makuha niya po yung panibagong script. So kami ni Zijan, usapan namin kagad, we're very comfortable sa isa't isa. Yung ugali namin halos parehas lang din na makulit. Na sobrang na-enjoy lang din yung trabaho, na ganoon din yung kalakas yung pagmamahal sa craft. So malaking bagay po na we had that connection before pa po namin kunan yung mga eksena namin na Team Poch. And I'm very grateful for Zijan. Sobrang iba po siya katrabaho, sobrang professional and he listens. Very important po sa akin yun na yung collaborative po na relationship sa work. So paano nyo pinaghandaan yung mga scene nyo? Yung mga moments nyo na titigan lang, konting hawak dyan para pakiligin yung mga fans? Siguro, mama, it's more of nag-focus kami sa bawat characters namin as individuals. So, siya, isipin niya as Tim, I'll think about my character as Poch. And then, pag binasa na namin yung script, if we have inputs, lagi kami ni Zijan na, Tol, okay ba sa'yo na sa gantong part na to, ganito yung gawin ko? Comfortable ka ba na ganyan? Para magtugma, hindi po yung parang on the spot namin na, masarap po mag-explore, pero mas masarap na may consent lagi. Which is, yun yung nagpapatatag lalo sa relationship ng mga co-actors, which is consent and to talk things about kung ano muna yung bago gawin sa eksena. Oo. And you consider this yung senior high na parang turning point ng iyong career? I hope so. I hope so, mama. Pero as much as possible, I try to be humble and let go of the noise sa naririnig ko from the gratitude na appreciation ng mga tao sa performance namin, sa performance ko. I do appreciate them and I want to thank them as much as possible. Pero tinatry ko siyang i-mute kasi ayokong magpalunod and I won't allow myself na magpalunod sa bawat success na pwede kong makuha sa life na to. And also with Team Poch, mama, malaking tulong si Direk Onat. Si Direk Onat talaga sobrang tutok siya. Aminado siya doon na sobrang tutok siya sa tandem namin. And doon ko lang din nalaman na no ending namin nung nag-mediacon po kami ng finale na that's his story. So, talaga? So parang sabi ko, ang laking bagay na ginawa po namin for ilang months tapos unknowingly na may ganun pa po kung mas malalim and marami pong tao na nakaka-relate sa characters po namin ni Zij na yun po, unconsciously hindi namin alam na ganun pala kalakas talaga yung epekto na umaabot po personally sa mga tao. So parang nakakataba po ng puso. And na ganun po na na-appreciate yung performance namin. Okay. Sa senior high naman, parang halos lahat ng mga bata doon na intriga. At wala kami narinig kay Poch, kay Miggy. Mahusay ka magtago?
Di siguro mahusay. Siguro kung nagtatrabaho lang po talaga ako. Siguro, kasi pagpunta ko po sa taping, pag maaga na pack up, uwi po ako kagad eh. Siguro, it's another factor na taga Parañaque po ako. Ako lang po yung taga South sa kanilang lahat. So, I'd rather go home and sleep. Kasi mabilis maubos yung social battery ko, mamay. So, pag may mga events po, siguro parang sobrang ambivert ako. Hindi, parang minsan introvert ako, depends on the energy that you give me. Or extrovert naman ako when it's most needed. And at the same time, pag work po talaga, work lang ako eh, mama. Kaya ko sabihin yun na ganun po ako dedicated sa work. So, parang I try to block off everything. Lahat ng pwedeng makapull sa akin pababa. And alam ko po yung galawan na eh. Alam ko na po yung galawan ng showbiz. Konting ano lang. Pwede na ako ma-call out. Pwede na ako na kahit hindi ko naman din ginawa or what. So, I try to be maingat, which is yun po yung term nyo kanina. Kasi for 16 years, mama, sa iniingatan ko po sa career ko, I don't want to mess up. I don't want to mess it up in a wrong way or in such a bad way. But I'm not scared of making mistakes. And yun naman po din yung magtuturo sa atin ng mga lessons sa life most of the time is making mistakes. But at the same time, I try to be cautious. Maingat lang po talaga ako, mama, kasi hindi ko pa nakukuha yung dream ko. And then, I don't wanna ruin it just for a thing or something else na hindi naman yun yung pinaghirapan ko to get. Hindi ka natatakot na ma-typecast ka? I just really wanna explore sana as an actor in any role sana. Pero I've been doing kasi BL, so parang as much as possible kung kaya pong lumayo dun muna, pwede sana. Pero kung another story ng BL pero ibang timpla naman ngayon, malayo kay Poch, malayo dun sa mga ibang ginawa ko before, why not? Kasi it's still a story, mama. Never ko po tinitingnan na mali yung dahil sa gender na pinoportray ko. It's still a story. It's a love story. It's a human being. So, dapat wala pong maling angle na tignan doon. Siguro kaya ka nabigyan ng ganong moments o ganong mga eksena dahil nakita nila yung pagiging effective mong actor doon sa isang BL movie, yung 2-in-1. Yes. Doon, Diyos ko, naloka ako dahil parang huling pakikipag-niig mo na yun sa dalawang pang lalaki. What made you decide na gawin yung eksena? Gawin yung movie na, pero tatlo kayo? Siguro po simula ako, mama, sa malaking bagay. Yung gabay na binigay sa akin na idea first. Ni Direk Jun Lana. Percy, Direk June, si Direk Ivan. Malaking bagay po yun kasi una syempre, in-offer po sa akin yung project and then I was like, paano ko gagawin to? In a way, in-explain ko po sa kanya na maraming self-talk. Maraming beses sa akin usap ko po yung sarili ko kung, ano ba, Miggy, kaya mo ba to? Kaya mo ba? Kasi kung hindi, huwag natin sayangin yung oras ng iba. Kasi hindi lang naman ako, lagi ko kino-consider, hindi lang naman po kapag may project akong gagawin, dahil nandun yung mga tao lahat para sa akin. It doesn't work that way. So, I'm working also. They're also working for themselves. So, sabi ko naman po sa sarili ko, parang, why not? Because honestly, like, testing po siya sa limitations ko bilang aktor. And when I did it, when I finished it, iba yung feeling na natapos ko. Iba po yung sense of relief and accomplishment. So parang seeing it now is one for the books. Okay na yun. So, ano sabi ng mommy mo after you did that movie? Napanood ba niya? They did. My friends did as well. Yung mom ko naman, at first pa lang, ng trailer pa lang, she was like, actually, before shooting pa lang nung kinuwento ko yung concept, she was so uncomfortable. Sabi niya, why? Bakit? Ganyan. Sabi ko, pina-explain ko lang po sa kanya, walang problema. I mean, it's a story and it's gonna be well executed na alaga naman po ako ng bawat na tao na nandun. Tapos, nung na-premiere na, she walked out of the cinema. Hindi niya po kinaya. So, umalis siya. Nagpaalam naman po siya. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, Miggy, alis na ako. Hindi ko kaya panoorin. Naman, siguro mga 1/4 ng film. Mga 1/4 ng film. Tapos may mga nag-start na yung mga love scene, ganyan. Sorry, exit ako. So, habang nanonood ako, nakikita ko siyang pa-exit ng cinema. Sabi niya, I'm very proud of you. Sorry, pero hindi ko lang talaga kaya makita ka. So, okay, it's okay. Thank you, ma'am. Malaking bagay na po yung napumunta. Usually, yung mga nanay, hindi nila alam kung paano itatanong. Anak, ano bang totoo? Yeah. Well, surprisingly, we never had that conversation, mama. If ever, like, hypothetically, I feel like I'd get the 100% support from her. That's the thing. Because my sister is also a part of LGBT. So, it's a big thing. That's why walang problema sa yung mga konsepto pong ganyan. Kasi, honestly, I'm grateful to grow up. Nabubuksan po kagad yung isip ko in a way na parang wala nga namang mali. Kasi, sister ko mismo eh. Like, so, with my mom, feeling ko po na if ever I am, she's gonna fully support it. So, meron ka bang mga na-encounter na nagtatanong sa'yo, Miggy, bakla ka ba?
Madami, mama. Like, especially yung nga po doing BLs. Hindi po mawawala yung question na yun na, are you gay or straight ka, ganyan. So, ako feeling ko naman po, wala namang, hindi ko siya gagawa ng issue based on them asking kasi they're just trying to like compile everything what I did. So, parang, o nga naman, di ba parang, baka naman, di ba? Pero, I answered them completely na straight po ako and I'm an ally, super ally. Kasi yun nga po, grabe ko po akapin yung feminine side ko. And even nung bata ako, mama, nagpapabili ako ng, not just, the toys na, yun nga po, nasa-sexualize din po yung mga toys, di ba? Having Hot Wheels, mga kotse, yun yung laruan dapat ng mga lalaki. I used to play Barbie. I used to play Polly Pocket. Yung Talaga? Yeah, mama. Proud po ako doon. I mean, honestly, like, kaya bihisan yung mga, like, yung mga, ang ganda ng idea lang na, as a stylish person din, na parang, bibihisan mo yung mga dolls. Parang, damn. Kumakalaro rin po ako ng mga babae. Like, anyone I get to drive in, walang gender na tingin-tingin. So, hindi ka napipikon? Hindi naman po ako maging hypocrite. Siguro ng mga unang years, yes. Especially yung walang gabay pa masyado at walang knowledge pa masyado or kumbaga acceptance in a way. Bakit naman gano'n, nai-insecure ako, ganyan. Pero habang tumatagal, mas dun po ako natututo na akapin yung buong sarili ko kahit may sabihin yung ibang tao. Kasi mas importante naman na love mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo, and kahit ano po sabihin nila, it doesn't matter. Yung mga ganyan, kapag gumagawa ng mga BL series, kadalasan ang kwento nila dumadami yung mga admirers nilang gay. Meron ding mga indecent proposals. Sa'yo ba? Siguro unconsciously, hindi ko po alam kung indecent proposal man. Because honestly, I appreciate the messages, the support, the appreciation of my work. Yun po kasi yung nagpapa-fuel sa akin lalo to keep going. Pero kung sa indecent proposal, parang hindi ko po sure kung indecent proposal yun. Unless maging specific talaga sila na like, oy, magkano ka? Like, gusto mo padalang kita ng ganyan. Pero it's more of, siguro kung indecent proposal po yung mga, pwede ba tayo mag-meet, mag-lunch, ganyan. I feel like indecent proposal po siguro yun. Pero hindi lang ako makagat talaga. Because honestly, I just wanna keep on working. And yun nga po yung sabi nyo sa akin kanina na i-appreciate ko lang, which is that's what I'm doing. I-appreciate ko lang po yung love na binibigay ng mga tao kahit anong angulo or kung paanong way man nila gusto magbigay ng love. That's the love. Admiration. Kilala ka rin na alay ng LGBTQ. Yeah. So, sumasama ka rin sa mga gay pride, mga ganun. Sa school po namin, mama, meron kami lagi sa CSB parang per year na may LGBT Pride March. Kami ng mga ibang friends ko rin na alay. We shout like every time may hawak kaming flag ng LGBT and we just wanna celebrate them. You guys, and it's a thing na parang, kasi wala talaga anggulong mali eh. Yun talaga yun po yun naman. Bakit kailangan may stereotype? Paano ba nabuhay yung stereotype na yan? Paano ba nabuhay yung stigma na maging issue yung anyo mo or what? It doesn't even have to be a topic or issue eh. Kasi yun yung trip niya sa buhay. May sarili kang buhay and focus on your life. Diba? Honestly, diba? Parang ang weird lang po na issue. Parang, ay nako. Parang napapadebate ka. Oo, hindi kasi diba? Parang nakakasama ng loob lang. Kasi tao lang naman po tayong lahat eh. May nararamdaman naman tayong lahat. So, my father's gay pala. Never niyang inamin sa amin yun. And kaya ako sinasabi sa mama na, ko sinasabi sa'yo na wala akong problema. Kasi I was still young and nakikita ko na yung mga pruweba. Kumbaga, nakakaamoy na ako noong time na yun. I was still 7, 8, 9. Malawak na ako kasi lahat po sa showbiz. Full of LGBT people. So, sanay na ako. So, nung tinanong din namin siya, sabi ko, honest naman kami ng mga kapatid ko, sabi ko, are you gay? Ganyan. Kasi kung gay ka naman, walang problema. Tatanggapin ka naman namin ng buong buo eh. So, never niyang inamin sa amin yun. Isa sa mga sama ng loob ko yun na parang tatanggapin ka naman namin, hindi naman magbabago yung tingin namin sa'yo. At least honest ka. At least malugar na natin sa inyo ni mami. Ganun naman. Pero never niya. Marami po eh. Pero alam din ng mami mo? She was in denial. Hindi, amoy niya, oo. Pero kasi never ko po silang nakikitang pinag-aawayan yung mga ganyang bagay-bagay. Iniiwas po nila sa akin eh. Never po nila ako sinasali. Kaya ang dami ko po mga question. Sa totoo lang, hypothetically, pwede ko gamitin rason yun para i-hate yung LGBT. Right? Kasi yung tatay ko mismo, tinan mo yung ginagawa sa akin. And he's a part of it. Hindi ko take yun kasi I never went on that path. Yung anger na yun, hindi ko dun isa-channel yun. Pero nangingibabaw po lagi yung it's a different story. It's not them na nakasira sa akin. It's not about the gender yung nakasira sa akin. It's about a specific person na hindi ko pwedeng include o idamay yung ibang tao. So, kaya nangingibabaw pa rin po yung love with everyone. So, kung inamin yun earlier nung dad mo, I'm sure ano magiging take mo? I'm sure it's gonna be different, mama. I'm sure it's gonna be so different. Honestly, coming from a kid, mama, imagine mo from an 8-year-old kid or 10, sabihin sa isang tao na willing ka tatanggapin kahit ano ka pa. And that's what I said. Never naman magiging issue yun. Kung ano ka pa, at least honest ka. Yun yung importante. Wala kang tinatago. Hindi tayo nagtataguan. Never din naman naging issue sa mga anak. Bakla tatay niya. Diba? Yun nga, diba mama? Masarap sa feeling. Diba?
Nakakatuwa si Miggy kasi papunta rito, kala ko saan siya nag-park. Hindi po ako nag-park. Nag-angkas lang ako. Yeah. Proud po ako doon, mama. Sobra. Lagi ka nag-aangkas? Lagi po yan. Even may kotse, ako na po mismo nagsasabi na, hindi, angkas na lang ako, joyride na lang ako, mas mabilis, mas mura. Pumapasok po yung practicality ko as a person. Na, nga, hulas ka nga lang. Pero kaya namang gawa ng paraan, mag-ready ka lang ng damit, or pamalit. tissue mo, wipes mo, makeup remover, makeup mo. Tsaka, I hate being late. So, pinakatakot ako laging malate kasi I try to think of people's time also, not just my time. I don't wanna waste anyone's time. Bakit ganun si Miggy? Ikaw ba humawak ng pera mo? Meron kang pinaglalaanan, pinag-iipunan? Paano mo binabudget yung kinikita mo? As of now, mama, siguro ever since 2020 started, ako na po yung humawak ng money ko after graduating. Kasi my mom used to help me with tuition fee. So parang actually super grateful po with my mom. Malaking bagay and laki ng utang na loob ko sa kanya. Pero at the same time, she taught me how to be street smart nung college. May usapan po kami, nagkaroon po kami ng deal niya ni mami na hindi ka kukuha ng lisensya until you graduate. Kasi alam niya pwede kong itakas yung kotse, pag gumimik ako, ganyan. And which is, she told me na, hindi, para may experience mo nung time ko, commute lang din ako. Pero as time goes by, tama, I needed that. Kailangan ko po yung sense of na kung bakit hindi niya ako pinakuha ng lisensya. So which is para matuto ko, malaman ko yung mga sikot-sikot, mag-commute, mag-MRT, mag-UV, mag-angkas, mag-grab. So, malaking bagay po yun kasi ngayon, nadadala ko po siya ngayon. So, parang as much as possible na kaya magtipid tayo. So, hindi kailangan laging gumastos kahit may pera kang kayang ilabas. Practicality. So sa 16 years mo, ano nang naipundar ni Miggy? Naipundar ko, which is nakatulong po ako na pag-graduate din yung mga kapatid ko. Which is, I was young, I was working also. Tapos, nakabili na rin ng kotse, napaprocess na, and at the same time, kulang na lang is sariling place. Yun na lang. Yun yung pinaka-goal. So, papayag ang mom mo na magsarili ka na? Nakakausap ko naman po siya. Yeah, sabi niya, medyo syempre nahihirapan lang siya kasi she wants to be with me as much as possible. Pero she has to understand also na I'm growing up, na 25 na po ako. So, parang feel ko it's about time. So, hindi naman no pressure rin naman po siya. So, parang basta as long as kaya mo, magbayad lahat ng mga fees na yan, walang problema. So, 16 years mo dito sa business na to. Ano yung sana andito siya to witness my journey? Yeah, my dad. Yung dad ko po siguro, I feel like he's super proud and admiring me from, afar. Siya po talaga yung rason ko bakit ko ginagawa to in the first place. Doing commercials until 8 years old, so 2 months old to 8 years old, dad ko po yung laging sumasama sa akin sa mga VTRs, dadalhin niya ako saan. And then, now I just realized na kung hindi rin dahil sa kanya, wala. I'm sure I'm doing another job or line, hindi pag-arte. So it's him. It's really him. With my family din po kasi, so my mom and dad are separated. So di ko lang po talaga na-experience kasi he was working abroad. And then when he got here, he used to do theater, ganyan. He has a lot of passion. Pero I'm not seeing that kasi I was young, mamaog. So bata po talaga ako. So wala akong kamalay-malay with everything. Namimiss mo dad mo? Yeah, I do. Sana siya naman ang tinitreat mo. Sana, pero hindi man naging okay yung relationship po namin. But I'm very grateful. Kahit ang daming tanong, ang dami pang kailangan sana i-discuss with him. Hindi ko na nabigay sa sarili ko yun. Anong cause ng kanyang pagkamatay? Kasi he died before my graduation ng college, 2020. January or Feb? Feb po ata. Talaga? Yeah. He was shot dead. He got killed. Yeah. Binaril siya? Hindi namin alam yung rason. Kasi wala na akong alam sa kanya eh. Wala na kami alam sa kanya kasi nga nag-separate na for ilang years na sa ibang bahay siya nakatira. Doon siya nakatira kung saan kami nakatira before, and then kami na sa ibang place. So, with all the hate na parang nabibigay ko na lang kasi yun yung nararamdaman. I can't blame myself, mama, diba? Kasi galit ako eh. Yun yung naparamdam mo sa akin. So when he passed away, di namin alam kung paano handle yan. Kasi we don't know the guy anymore. I don't know my dad anymore. So, nung nabalitaan yun, napatay siya, nag-sink in ba sa'yo o anong initial reaction? Nung nalaman ko siya, I remember it vividly. It was 7 a.m. in the morning. Alam ko may pasok ako ng day na yun. Pagkatok niya, sabi ko, bakit? Ba't ka umiiyak? Si daddy, ganyan. Nabaril sa ospital. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi ko, I remember that, mama. Sobrang galit ko. Ba't ka umiiyak? Ganyan. Sabi niya, like sa ospital, punta na tayo, doon sila mami, doon sila kuya. Sabi ko, hindi ako sasama, may pasok pa ako.
Sinasabi ko. Gano'n ka katigas? Gano'n ako katigas. Get sila lahat yon kung bakit ako galit. So, tulog ako ulit, mama. Tapos, pagising ko, na medyo nakatulog na ako na maayos, I was wishing, at the back of my head, I was wishing, sana hindi totoo. Kahit ganito yung nararamdaman ko, sana hindi totoo. Tapos pag-check ko ng phone ko, yun daming tawag at daming text. Tapos, at some point, sinisi ko rin yung sarili ko. Ano ba, kasalanan ko ba? Na naging matigas ako na hindi ko siya binigyan ng chance. At the same time, everyone was telling me na huwag ko sisihin sarili ko kasi bata ako, hindi ko alam. Parang kung ano man maramdaman ko, yun yung nararamdaman ko. Kasi wala pa ako sa tamang isip. Hindi pa ako marunong mag-consider ng nararamdaman ng iba. Specifically my dad. Because he was my worst heartbreak. Ba't gano'n na lang ang galit mo sa daddy mo? Because I felt like he was okay. He was okay na wala ka. Wala ako sa buhay niya. Wala kami sa buhay niya. Na I thought he was enjoying lang. He was doing fine. Kasi I was young. Teenager ako at mama na ang dami pang kailangang gabay na matutunan na parang yun yung mga times na iniisip ko lahat. Maramdaman ko tama. So parang iniisip ko lang mama na okay siya. Parang ba't ako mamumblema sa taong to? Ano bang ginawa ko? I'm your son. Kung meron man dapat bigyan ng pansin dito, ako yun. Yun po yung thinking ko nung time na yun. Pero nung nawala siya mama, doon ko lang na-realize na parang di pa ako tapos magalit sa'yo eh. Di ba ako tapos magalit sa'yo? Bakit ka naman? Ba't ngayon? Oo, na parang di pa ako nagagalit sa'yo. Di pa ako nagalit sa kanya ever since it happened. Na nag-iwalay po si mama. Never pa ako nagalit sa kanya. Hindi pa naibuhos yung galit mo. Wala mama. Yun yung di ko man lang narinig yung side mo. He was reaching out ba? He was. Yeah, and aminado po ako doon na binablock off ko talaga siya. Ikaw hindi nagbigay ng chance sa kanya. Yeah, and honestly, I feel so bad about that. Kahit naman hindi na kami maging okay, yung sana binigyan ko man lang siya ng chance na mag-explain sa nararamdaman niya. Bit-bit mo yan sa dibdib mo na feeling mo kasalanan mo o may kasalanan ka somehow dahil hindi mo siya nabigyan ng chance. Ngayon, siguro mama hindi na masyado. Siguro kasi dahil minsan may mga days lang na kinakausap ko siya na I'm saying sorry and doon ako hirap eh. Yun yung mga times na iniisip ko, ang hirap patawarin ng taong wala na hindi man lang kayo nakapag-usap or nakapag-sorry sa isa't isa. Kasi I never got a sorry as well. Kaya malakas yung galit ko siguro mama. Pero hindi ako nakakuha ng sorry din. So parang baka yun din siguro yung hinahanap ko. Pero yun lang lagi nila-remind sa akin ng mga kapatid ko na wala na siya eh. Ano pang gagawin natin sa galit mo? Ano pang gagawin natin sa... So you have to forgive and forget para mapatahimik talaga siya. So meron ka bang dapat na ihingi ng sorry sa kanya? Hindi ko siya binigyan ng chance na makausap ako na maayos. Or kahit maging sincere man lang. Kasi parang every time na makikita ko siya, mabatiin ko siya pero hindi ko siya chichikahin. I'm gonna make sure na, kasama kita sa kwartong to na may event. But I'm gonna make sure na wala ka dito. Na wala ka sa isip ko na kunyari wala ka dito. Somehow, meron kang nag-guilty ka? Oo naman. Yun yung mga questions na hindi na ever masasagot. Pero I need to move forward. I have to do something kasi I don't wanna be stuck there. Ayoko po maipit dun sa sitwasyon. Hindi po ako uusad. Paano mo ipaiintindi sa mga tao yung nararamdaman mo towards your dad? Kasi pwedeng yung iba, i-judge ka nila na grabe naman to, namatay na nga yung tatay niya. Yeah. Clarify ko lang mama, hindi ako galit na. It's really here. Kung very emotional lang talaga ako. Hindi ka pa nagagalit hindi kasi pa ako nagagalit. Bigla ka nang namatay. namatay. Pero napatawad ko na siya. And I hope napatawad niya na rin ako. Pero hindi na ako galit sa kanya. And I just hope that he's happy kung nasan man siya ngayon. And I just pray to him for guidance always. Na kasi nga, I'm sure he's proud. I'm sure he's super proud sa kung anong ginagawa ko ngayon. So, hindi na ako galit sa kanya. And kung may sasabihin man ako sa mga tao, it's as long as you have your dad. Kung alam nyo na pinapatunayan nila na mahal niya kayo, sana hindi nyo take for granted yun. Kasi swerte niyo. Yan ba yung inggit mo sa ibang bata na parang pag inaasikaso sila nung dad nila, bigla mong magbabalik alaala ka sa sarili mo na nung bata ako? Yeah, nung panahong yun, especially nung nabubuhay pa siya, na parang inggit na inggit ako kasi iba yung mga tinatanong ko na ano ba mas mahirap? Pag wala na ba yung tatay mo? O yung nandyan siya pero wala siyang pakialam sa'yo? O yun yung lagi kong tanong. May sagot na ba? Lagi silang tahimik lang. Yung mga tinatanong ko. Oo. Naiinggit ako pag nakakita ako ng mga tender, loving, affectionate fathers sa mga anak nila. Pero ngayon po I accepted it na ito yung destiny ko. Ito yung storya ko. Ito yung hinain sa akin. So, wala na po akong oras para mag-dwell sa mga ibang tao. So, parang as much as possible, I'm grateful to see other people and I'm sad. Sana lang talaga hawakan nila na mabuti yung mga meron at meron pa kayo. Kahit ano pa yan. Like ako with my mom, hawakan nyo na mabuti hanggat meron kayong oras. So, yung mom mo ang tumatayong everything. That's your fear, mawala ang mama mo. Oh.
Yeah, we do fight. Nag-aaway kami. May mga hindi kami pagkakaintindihan. Makulit siya, makulit din ako. Matigas ulo niya, matigas din ulo ko. Pero at the end of the day, mas importante pa rin siya. Pag may mga ganyan daw pangyayari sa buhay, pag dating ng araw, mag-aasawa ka, magbubuo ka ng pamilya, ano yung unang-una mong i-consider or i-assure pag nagkapamilya ka? Siguro mama, hindi mangyari yung mga nangyari. As much as possible, ilalayo ko po yung sarili ko sa mga nakasanayan, sa mga past. I'll try to, make a new beginning and new example. Feeling ko po yun yung lesson dun eh. Not to be like them. Not to be like my dad. Kaya I'm scared to have kids, especially at this. Why? Kasi mama, sa totoo lang, ako hirap na akong buhayin sarili ko. Ako mismo, with this life that we have, it's so high maintenance. It's so hard to live every day minsan kapag parang paulit-ulit na nangyayari yung mga bagay sa araw mo. It's so hard to have, the mental health problems. It's so hard to handle myself already and having a kid if you're not fully ready. Diba? Kaya ang sad lang ng mga ibang tao lang na nagkakaroon ng mga anak, ang daming anak pero hindi kayang sustentuhan, hindi kayang bigyan ng attention. Takot ka? Takot ako, mama. Kasi ako, hirap na po akong buhayin and what more kung may bubuhayin ako na alam kong cargo ko ng buong buo. But I hope I do have when I'm fully ready. Like, fully ready. Sa sitwasyon mo, anong na-realize mo? Anong gusto mong i-impart na lesson or advice sa kanila? Lagi may solusyon sa bawat problema na pwede niyong kaharapin. Walang imposible. Sabi ko nga, mama, sobrang frustrating na itong journey ko sa showbiz. Ang dami ko ng beses na hinto na ako. Walang nangyayari, hinto na ako. As much as kung ano yung gusto mong gawin or mahal mong gawin, tuloy mo lang. Kasi ang importante, masaya ka. Gusto mo yung ginagawa mo. Hindi important. Gets ko na kailangan natin ng pera. I'm not gonna be hypocrite na hindi ko kailangan ng pera. I do. Mas masarap makuha yung pera na gusto mo yung ginagawa mo. Iba yung feeling na yun, mama. Lalo na ngayon to be recognized, I'm so grateful. So walang imposible. Kung gusto nyo i-achieve yung dreams nyo, tuloy nyo lang. Just keep on going. Nothing's impossible. And yung payo mo pagdating sa relasyon ng anak sa magulang, lalo na sa tatay? Siguro ito na lang, kung hindi man okay yung household nyo, unang-una sa walang perpektong tao, sa walang perpektong pamilya, walang perpektong pagsasamahan, siguro i-remind nyo sa sarili nyo lagi, despite the problems na inaharap nyo ngayon, siguro pay each other respect as a human being. Kung hindi man kaya na mag-work yung relationship nyo as a father or anak, siguro baka pwede nyo ibigay na lang yung respeto sa isang tao. Malaking bagay na yun.